grupo, di ba? Individually, if given a chance na makilala kayo dun sa industry, sino yung gusto nyong makakollaborate na singer? Yan, para if given a chance to choose soon, di ba? Ako obviously doon ko sa song ko rin. Ang gusto ko talaga makakulab si JK, diba? Kasi sobrang ganda ng ano niya, yung pagiging musikero niya, sobrang lawak ng pangunawa niya sa musika. The way na bato siya ng mga words, sobrang emotional. Kaya sobrang gusto ko makadap yung ganong klaseng disiplina sa musika. So, si JK. Ako naman po, actually, ages po, pero since na meron po, nakakanta na po kami with them, dun po ako sa isa, si Ate Yen Constantino po. Never go go, ay favorite ko po yung mga songs niya, yung bata pa po. Parang yung songs niya po yung to-go songs ko sa karaoke po. Dali natin si Derek, si Kerwin. For me naman, I have always been a fan of Ben and Ben. I'm also Silence and Sonic kasi they play the violin. Parang I feel naman na I can fit into the genre. So, it's been dalawa na. Thank you. So, Kier lang. Si Kier. Ako po si Ate Moira kasi galing din po siya sa Play Space Solo po. And si Ate, yung bagong singer po this generation. And kung sa mga legend po, si Tito Martin po or si Sir Galo. Parang nagawa mo lahat dito. Nagawa ko ba yun? Ay, doon na ako. Pero yung gagawin ko po sila ng songs. Ako naman po si Mr. Kasi parang same kami ng vibe. Like, kasi gusto ko din yung like, sumayaw ako ng tayo ganyan. Kasi parang ganun din ginagawa ni Misara dyan si Misara dito. Sa FLM. Ako, sa dami na nakakalaborate mo na indirect, di ba? Pero yung makaduet mo. Si Marty. Yung siguro, kung may mga collaborate pa ako na gusto kong collaborate talaga, si Christian Bautista. Kasi parang, nagustuhan ko talaga yung tunog ng boses kasi parang magkatunog din kami. Congratulations, guys. Thank you, Alan! Thank you so much po sa na nagustuhan niyo po. First of all po, siguro feeling ko na-inspire talaga kasi pinalaki po ako sa pamilya ng musician, especially my mom right there. She's a single parent na binuhay na kami ng using her talent, also singing may banda sa abroad and all that. So, lumaki ako na kumakanta, ate ko, kuya ko kumakanta, pati yung kapitbahay kumakanta na rin. Tapos po, I love writing, I love expressing how I feel, or minsan po, yung mga songs na sinusulat ko or anything, minsan nakikichismis ako sa mga kaibigan. Ako sa nalay na ganito, ganyan, great na, tapos doon ko po siya, kumuha ng hugot. Kaya most of the time po, medyo on the heartbroken side po yung mga songs ko kasi I believe, mas marami ang broken kaysa sa mga may jowa. Hindi ganun talaga. Yun lang po. But of course, lahat po yung binabagay ko rin sa mga clients, makakata si Sean, si Kirby, and kung ano pong quality ng voice nila and all. And kaya po nakakatuwa yung God girl. Thank you. Pero kung merong singer or artist na gusto mong i-compose ng kanta, sino yun? Si Miss Reg po. Si Miss Reg in the last. Miss Reg po. Okay, thank you, Pierre. Okay, Direk, siyempre, isa ka sa mga batang direktor na hinahangaan namin. Alam namin po kung paano ka magtrabaho because of the Star Awards na husay po ng pagkakadirect ninyo. Eto, meron kayong grupo. So, paano po yung doon? Yung, saan ka po mas mag-focus sa pag-direct o sa pagkanta po? At pagmamanage. At pagmamanage. Tatlo po yun. Alam mo, kaya pagsabay-sabay yun. Parang pagsabay-sabay yun. Alam mo, ang secret lang naman is kung masaya ka sa ginagawa mo. Alam mo, sinasabi ko rin sa programa ko sa radyo. Sinasabi ko, kung masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo iniisip kung ang dami-dami mong ginagawa. Makikita mo kung sa aura ng tao, kung masaya siya. So ako, sa panahon ngayon, masaya ako sa ginagawa ko. At nag-uumapaw yung blessings at nag-uumapaw yung pagmamahal na gusto kong ibigay sa maraming tao. Advantage na po ba yung pagiging director na pag
concert kayo, ikaw na rin yung director? Oh, I mean, that's also one of the thrust eh. Dahil nga meron akong mga artists na ngayon, I can direct their concerts. Pwede ko silang i-package the way I want them at to see kung saan pwede papuntahan na lang mga careers. At alam nyo, itong ginagawa ko kasi sa kanila, it is also brought about by my experience na parang dati, walang naniniwala sa akin. Dahil hindi naman ako galing sa pamilyang tanyag sa showbiz. Nanggaling lang po ako sa simpleng pamilya na nagsumikap lang po ako para makarating kung nasaan ako ngayon. At gusto kong maranasan ng mga talentong ko na with hard work and with just the right amount of connections, maybe maaabot nila yung mga pangarap nila. Okay, thank you po. Ayun! Si Derek, ako, before ko sila kinuha, ini-interview ko muna sila. I got to know their personalities, their backgrounds, and where they're coming from. I mean, kailangan ko maintindihan kung paano sila mag-isip. Para, when I manage them, I know where they want to be and how I can handle their attitudes. Actually, sa totoo lang, totoo yan. Magkakaiba talaga sila ng egos, magkakaiba talaga sila ng ugali. But, ang maganda naman sa kanila is alam nila kung paano sumakay. Alam nila kung saan lang ang boundaries nila sa akin. Alam nila kung pwedeng magbiro. Alam nila kung kailan kung trabaho at trabaho na. Dahil nakakatikim din po sila sa akin. Pag hindi talaga sila nakakapunta sa call time ng tama, diba? So, hindi. Bunso namin to. Mahal namin ito. Bunso namin. Pero yun, nakakatikim din po sila sa akin. Ano ang mga bawal? Like, bawal mali? Bawal hindi alam ang repertoire o memorize ng mga lyrics? Bawal bang mag-girlfriend? Sa akin po, in terms of rehearsals, of course, kailangan may focus. May focus lang, no? Kasi, sabi ko, always remember kung bakit kayo pumasok dito. Bakit nyo ako tinawag? Kasi for one, siguro po ito lang po yung medyo just proud lang ako. Sila yung lumapit po sa akin and to tell me that they want to be managed. So every time that there is an instance wherein I remind them na parang, bakit ka ba nandito? Ano ba ang purpose mo? So kung yun, gawin natin. So ganun po ako mag-manage ng talents. Pag gusto mo umalis, sige, umalis ka. But I know you'll find your way back. Usually ganon. And also, pag medyo pasaway na, nire-reprimand ko rin po talaga. As any of the boys can answer, gaano kayo mahanda sa intriga? Kasi sa showbiz, ang intriga is second skin. Gaano kayo mahanda sa intriga? Any of the boys would like to answer? Ako po, since 9 years na ako sa live streaming, sa TikTok siya, dami talaga daming bashers. Like, parang ako po, umagahan, hapunan, tanghali bashers. So, di lang magpapa-apekto kasi, ganun talaga. Kahit anong gagawin mo, masama man o maganda, may masasabi talagang tao. Ako nga na-challenge ako. Alam niyo po ba meron ko ang isa akong narinig dati? How sure are you guys na pag you're under FLM, sisikat kayo? Yes. May ganun na pagsabi sa akin dati. It challenged me. Challenge ko yung sarili ko, not to prove na parang, hindi ba kasi ito? It's more of challenging myself na gusto ko itong gagawin ko to, not for myself, but for these boys, because they're dreamers. So hindi ko dapat intindihin ko yung sinasabi ng iba. Ang isipang common lagi, lalo na pag boy group, biglang isang araw, maaaring may lumabas na scandal. Ano ang payo mo sa mga boys? Aamin ba o hindi? Ito bago ko po sila pinasok, sabi ko sa kanila, siguraduhin niyo na wala akong makikita kahit saan, kahit anong mga ganyan. Dahil pag may nakita ko, may nakapag-forward sa akin, tapos kayo. Okay. Ano ko? I mean, not for anything. I'm confident naman with the boys na wala naman talaga. Because talagang background check ko rin naman talaga sila. And with the background that I have with them, I think
this is a good mix of great talent and perfect dreams lang for them. What if may ex-girlfriend na bigla maglalabas ng screen captures na kung ano-ano mga bagay-bagay? Ex-girlfriend na maglalabas ng mga screen conversations, secret conversations, biglang screenshots, biglang lalabas sa public. Any of the boys can answer. Ayun sumagot yan. On my case, I'm marked safe. Okay, next. Here. Meron naman yung nagdilisang beer. Joke lang po. Wala po. Wala din po. You. Safe. Oliver. Sa akin din mo wala kasi family mo. Okay. Thank you very much. Thank you, Miss